Dominant Protector. Credit to the author. 3,941-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napatulala ang lahat ng naroon. Minsan ay maaaring may ugnay sa swerte o minamaliit ni Tony ang kanyang kalaban, ngunit ano ang silbi ng gawin itong muli? Wayayayayayaya. Si Tony mismo ay natulala sa sampal. Umiling siya sa hindi makapaniwala at bumangon muli sa lupa. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa simula, ngunit ngayon ay ganap na itong pula. Ang side effect ng Meridian Heart-Shattering Pill ay hindi lamang upang pahirapan ang mga tao mula sa sakit ng heart-shattering sa hating gabi at tanghali, ngunit ang mga may mahinang kalooban ay pahihirapan hanggang sa punto ng pagkawala ng kanilang isip at maging isang ganap na baliw. Si Tony ay hindi kailanman naging isang taong may malakas na kalooban. Kung hindi siya gaanong nagbago sa loob lamang ng 10 araw at naging napakasamang tao. Duguan ang kanyang mga mata, ibig sabihin ay tuluyan na siyang nawala ng malay at malapit ng magmukmak. Nang makitang muli siyang sinumpa ni Tony, ngumiti si Terence at umiling, huwag kumain ng hindi malinis. Nagpakita ka talaga ng buhay na halimbawa para sa lahat. Pagkatapos, nang hindi hinintay na umatake ang kanyang kalaban, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Tony sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, natahimik ang mga tao. Tuluyan na silang napamanhid sa gulat. Sa sandaling ito, isang tunog na lang ang natitira sa karamihan, ang mabigat na paghinga ni Tony. Pumunta sa kamatayan. Si Tony ay parang isang hayop, nakahiga ang apat at hinihingal. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi ang bawat salita. Habang nagsasalita siya, ang matigas na bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay sunod-sunod na nagbitak, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi nito kayang suportahan ang bigat ni Tony. Halos tumalo ng mga talukap ng mata ng lahat dahil sa napakalaking momentum na natipon sa kanyang katawan. Nasisiraan na ba talaga ng loob ang lalaking ito at naguguluhan? Gayunpaman, pumikit si Terence dito at patuloy na tumingin kay Tony na may kalmadong ekspresyon, pinapanood ang bawat galaw niya. Mula sa unang araw na dumating siya sa Skyclass Island, hindi niya kailanman itinuturing na karapat-dapat na kalaban si Tony. Hindi noon, hindi pagkatapos uminom ni Tony ng Meridian Heart-Shattering Pill, ngunit hindi pa rin. Bagamat nagwawala si Tony, ramdam pa rin niya ang matinding pang-aalipuste sa mga mata ni Terence. Marahil ay hindi ito sinasadya ni Terence, ngunit ito ay likas na paghamak ng malakas sa mahihina. Ang pinakadakilang anyo ng paghamak ay hindi lahat ng uri ng pang-aalipusta at pangungutya, ngunit payak na pagwawalang bahala. Ha. Biglang tumawa ng baliw si Tony habang nakatitig kay Terence ng mabangis na mukha, maglakas loob kang maliitin ako. Paano mo ako pinapagaan? Alam mo ba kung paano baybayin ang salitang death, pretentious leader? Siyempre, nag-aral ako. Hindi mo ba alam iyon? Kailangan mo ba akong turuan, ngunit ang presyo ay maaaring mataas ng kaunti. Pang-aasar ni Terence, hindi man lang inilapit ang lalaki sa kanyang mga mata. Naghahanap ka ng kamatayan. Sumabog sa galit si Tony. Nagbigay siya ng lakas gamit ang kanyang libong paa, at ang mga sirang bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na sumabog, na tumalsik sa lupa. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay nasa isang malungkot na estado, at hindi nila magawang umiwas sa oras. Hehe, napakabangis, ngunit sayang. Nakatutok ang mga mata ni Terence habang ang isang nagbabagang layunin ng kamao ay namuo sa paligid niya. Itinapon niya ang ika-24 na estilo ng Wildfire Fist na may mahinang ngiti, "It's far from enough to deal with me." Boom! Sa isang malakas na putok, isang figure ang ipinadala na lumilipad tulad ng isang kanyen sa alikabok. Bumagsak siya sa lupa ilang dosenang talampakan ang layo, hindi alam ang kanyang kalagayan. Ito ay si Tony, na binugbog ng hindi na makilala. Sa pag-aayos ng alikabok, lahat, kabilang si Gavin, ay napabuntong hininga sa gulat. Ang challenge ring ng bagong dating ng Green Cloud Pavilion, na naperpekto pagkatapos ng hindi mabilang na mga rookie competition, ay hindi na nakikilala.
Sa pamamagitan lamang ng isang Wildfire Fist's 24 forms, mahigit kalahati ng challenge ring ang nadurog. Ang tanging lugar na buo pa rin ay ang lugar sa ilalim ng paanan ni Terence. Napatulala ang lahat sa eksenang ito. Napakalakas ng lakas ng isang suntok. Kailangang malaman ng isa na ang entablado ay protektado ng isang espesyal na proteksyon na hanay. Ang lakas ng depensa nito ay mas mataas kaysa sa ibang mga lugar. Napakahirap para sa mga ordinaryong bagong dating na mag-iwan man lang ng marka sa entablado, lalo pa itong sirain. Ito ang unang pagkakataon na sinira ng isang bagong dating ang entablado. Ang eksena ngayon ay maaaring maitala sa kasaysayan ng malugod na bagong pavilion. Gusto mo akong hamanin. Gumagamit lang siya ng mga baluktot na paraan, saan siya nakakuha ng ganyang tiwala. Hindi tumingin si Terence sa walang ingat na si Tony, sa halip ay malamig na tumingin kay Gavin. Sa kanyang matinding titig, si Gavin, ang pinakamatandang senior in charge, ay talagang pinigilan ng isang bagong dating hanggang sa puntong namamanhid ang kanyang anit at hindi na siya naglakas loob na tingnan siya sa mata. Sa ngayon, si Gavin ay isa ng mid-foundation stage practitioner, ngunit ang pressure na ibinibigay sa kanya ni Terence ay naging dahilan upang gusto niyang tumakas. Ito ay hindi maisip. Nasa middle stage na kaya ang taong ito sa foundation building realm. Kung ganoon nga, maliwanag na hindi si Tony ang kapareha niya. Pero paano iyon posible? Habang pinapanood niya si Terence na pababa ng stage, si Gavin ay nagulat sa ideyang pumasok sa kanyang isipan. Gaano man niya ito naisip, ang isang baguhan na umabot sa kalagitnaan ng foundation stage ay sobrang pagmamalabas. Maging ang maalamat na miracle doctor na si Zhang Lijo ay hindi umabot sa ganoong nakakatakot na antas noon. Pabayaan ng Green Cloud Pavilion, mayroon lamang 2 tao na nakarating sa rurok ng unang bahagi ng foundation stage, Bella, na sumali sa kalagitnaan, at Tony, na binugbog hanggang sa isang pulpol ni Terence. Si Bella ay nasa tuktok na ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation bago siya dumating sa 3 pavilion. Ito ay walang dapat ikagulat. Para naman kay Tony, kung wala si Terence para ikumpara siya, maaari siyang ituring na isang maalamat na bagong dating sa Welcome Pavilion. Pagkatapos ng lahat, nagpunta siya mula sa Sky Class Full Master hanggang sa Foundation Peak Early Stage sa loob lamang ng ilang buwan. Kung hindi isasaalang-alang ang masasamang paraan ng Meridian Heart-Shattering Pill, ang bilis na ito ay sapat na nakakatakot, at 99% ng mga bagong dating ay hindi na makahabol. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Terence. Sabi nga sa kasabihan, kung may talent, walang talent. At saka, parang wala si Tony sa level ni Joyu. Maging sina Tony at Bella, ang 2 pinakamataas na nangunguna sa foundation stage practitioner, ay namutla kumpara kay Terence. Ang iba pang mga newbies, natural, namutla sa paghahambing. Sa isang iglap, lahat ay tumingin kay Terence ng may malalim na paggalang. Habang pinapanood nila si Terence na lumalakas at lumalakas, ang kanilang paggalang sa kanya ay nag-ugat sa kanilang mga buto. Kahit na gusto ni Gavin na utusan silang labanan si Terence sa hinaharap, mahirap para sa kanila na makinig. 3,942. Hayaan mo na ang iba, kahit si Gavin mismo ay nakaramdam ng kaunting guilty nang kaharap si Terence, lalo pa itong Sky Class Peak Masters. Nagningning ang mga mata ni Bella habang nakatingin kay Terence, bakas ng selos ang mga mata nito. Bakit? Bakit pinuprotektahan ka ni Terence kapag lumalaban ka sa kanya? At hindi interesado si Terence sa isang dilag na itinapon ang sarili sa kanya. Natalie, wait lang, ipapahulog ko si Terence sa ilalim ng palda ko. Mikikipagsanib puwersa ako sa kanya at hilingin kong patay ka na. Junior Brother Linford, ganap mong nasecure ang unang pwesto sa pagkakataong ito. Congratulations! Ang kawawang tao ay tunay na masaya para kay Terence. Ayon sa mga patakaran, ang nagwagi ay maaaring makakuha ng lahat ng mga puntos ng natalo. Si Terence ay mayroon ng 281 puntos, at sa 180 puntos ni Tony, ang kanyang kabuuan ay 461 puntos. Ito ay isang nakakatakot na resulta. Ang iba pang mga baguhan sa pavilion ay maaaring walang kasing daming puntos kaysa kay Terence kahit na pinagsama nila ang lahat ng kanilang mga puntos, lalo pa ang paghabol sa kanya. Hindi man lang sila magka-level.
Ang mga puntos ay pangalawa. Gayunpaman, medyo walang pag-iingat ako sa oras na ito. Nag-miscalculated ako. Tiningnan ni Terence si Tony mula sa malayo at sinabing nanghihinayang. Ayon sa kanyang orihinal na plano, papatayin niya si Tony sa pagkakataong ito upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Tony ay isang ganap na naiibang tao mula sa dati. Maaari niyang baliwalain ang dating tulala na si Tony, ngunit kailangan niyang mag-ingat sa isang ito. Sa inaasahan ni Terence, ang 24 na anyo ng Wildfire Feast ay sapat na upang patayin ang isang peak-level early foundation stage practitioner, ngunit si Tony ay uminom ng Meridian Heartbreaking Pill, at iba ito sa normal na paraan ng pag-level up. Mahirap sabihin kung kaya niya itong patayin sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, natapos na ang labanan, at huli na para tapusin siya ni Terence. Dapat ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at ginamit ang 23rd style ng naglalagablab na 8 trigrams palm. Sa aking palagay, Junior Brother Linford, hindi mo kailangang mabaigo. Si Tony ay lubhang nasugatan na mahirap sabihin kung kaya niyang mabuhay. Ipaubaya na lang natin ito sa tadhana. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki. Oo, iyon lang ang magagawa natin ngayon. Tumango si Terence. Siya ay sapat na malakas upang sugpuin ang kanyang kalaban, at kahit si Gavin ay hindi kalaban para sa kanya. Hindi kailangang masyadong matakot kay Tony, kahit na medyo kakaiba siya. Sa sandaling ito, ang iba ay nabigla pa rin sa labanan nina Terence at Tony. Mula sa unang araw, patuloy na nagkakasalungatan sina Terence at Tony. Ang eksena ni Terence na natalo si Tony sa isang galaw ay sariwa pa rin sa isipan ng mga baguhan. Pagkatapos noon, sinubukan ni Tony ang lahat ng kanyang makakaya upang makabalik kay Terence, ngunit nakikita lang niya habang palaki ng palaki ang agwat sa pagitan nila. Sa isang punto, kahit si Hernan, ang laki ni Terence, ay maaaring ibagsak siya. Ngayon na sa wakas ay nainom na niya ang Meridian Heart-Shattering Pill, naisip niya na sa wakas ay makakabalik na siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang isang nakakahiyang resulta. Kahit na hindi alam ang buhay at kamatayan ni Tony, hindi maiwasan ng mga bagong dating na malungkot para sa kanya. Pagkatapos ng labanan, ang entablado ay winasak ni Terence, at ang mga disipulo ng Green Cloud Pavilion ay walang pagpipilian kundi maghanap ng bakanteng espasyo upang ipagpatuloy ang kanilang huling labanan. Sa labanan sa pagitan ni Terence at Tony, ang iba pang mga hamon ay wala na itong nakakataas na pakiramdam. Bagamat ito ay maituturing na pagsusugal sa kanilang buhay, at lahat ay lumalaban ng husto, maraming pagkakataon na ang magkabilang panig ay nasugatan, at ang eksena ay hindi masasabing hindi matindi, kung tutuusin, sila ay nalilimitahan ng kanilang lakas, at marami lamang ang masasabi. Ang dapat banggitin ay talagang lumabas si Terence upang hamanin muli si Bella. Si Tony ang humamon sa kanya, at si Terence ay may isa pang pagkakataon na hamanin ang ibang tao. Ginagawa ito ni Terence hindi lamang para sa kanyang sariling grupo, kundi para din sa Natalie. Kung nagpa siya si Bella na tanggapin ang hamon, magagamit ni Terence ang pagkakataong ito para mawala siya. Pagkatapos ng insidente sa Half Moon Lake, nagkaroon siya ng masamang impresyon kay Bella. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, hindi siya magpapakita ng anumang awa sa isang babae. Bubugbugin niya siya hanggang mamatay. Sa kasamaang palad, matalino si Bella para aminin ang pagkatalo. Ang 50 puntos ay hindi mahalaga sa kanya, at ang lakas ni Terence ay nakaugat ng malalim sa puso ng mga tao. Ang isang babaeng tulad niya na magaling magtago ng kanyang lakas ay hindi magbibigay ng pagkakataon kay Terence na samantalahin siya. Pagkatapos noon, naghanap ng mata si Bella, hinahamon si Randolph sa pangalan. Kahit na hindi pa siya ang kapareha ni Terence, makakabawi pa rin siya sa kanya kasama ang kanyang mga alipin. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang magawa. Malakas na siya ngayon, ngunit hindi niya makuha ang lugar ni Randolph sa laban. Si Randolph ay nasa unang bahagi lamang ng foundation stage, at halatang hindi siya ang kalaban ni Bella. Si Randolph ay walang pagpipilian kundi ang gawin ang katulad ni Bella. Nagabot siya ng 50 puntos at inamin ang pagkatalo.
Ang pinakamahalagang bahagi ng pagsusulit ng bagong dating ay natapos na sa wakas, at ang mga resulta ay halata. Si Terence ang una, si Hernan ay pangalawa, at si Chengmin ay pangatlo. Ayon sa anunsyo ng Pavilion Master na si Yunfeng, ang mga puntos ng newcomer assessment ngayong taon ay hindi lamang makakaapekto sa pagtrato at katayuan ng mga taong pumasok sa tatlong magagandang pavilion sa hinaharap, ngunit ang mga mananalo ay makakatanggap din ng mga pambihirang pabuya. Ang tatlong nangungunang mula sa bawat isa sa tatlong pavilion ay makakatanggap ng isang tableta bilang gantimpala. Maaari silang pumili ng isa sa pagitan ng Foundation Building Pill at Foundation Breaking Pill. Si Terence at ang dalawa pa ay nasa mga unang yugto ng foundational level, kaya't pinili nilang lahat ang Breakthrough Pill ng walang pag-aalinlangan. Ibinigay ni Terence ang tableta kay Randolph kaagad nang makuha niya ito. Pagkatapos ng lahat, katatapos lang niya hanggang sa kalagitnaan ng foundation na may tatlong golden elixir at isang foundation breaking pill. Hindi niya kakailanganin ang tabletang ito sa maikling panahon, at kahit na gawin niya ito, magagawa niya ito ng mag-isa. Ang breakthrough foundation pill na ito ay mas mahalaga kay Randolph. Sa kanyang lakas at talento, maaari niyang sorpresahin si Terence at maging isang peak level early stage foundation. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon ng kabuoang 6 na segment, at sa wakas ay natapos na ang pagsusulit ng bagong dating. Ang huling resulta ay magkahalong saya at kalungkutan, at ang grupo ni Terence ay walang alinlangan ang pinakamalaking nanalo sa lahat ng mga bagong dating. Matapos ang pagtatasa ng bagong dating, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga bagong miyembro ng Welcome Pavilion. Sa wakas ay makakapag-relax na rin sila pagkatapos ng napakatagal na pagkaka-tenterhook. Ang mga kailangang magpahinga at mag-ayos muli, ang mga kailangang magsaka, lahat ay may kanya-kanyang plano. Ang kailangang gawin ngayon ni Terence ay patatagin ang kanyang kaharian. Bagamat napakalakas niya kay Tony, nakalusot lang siya kamakailan. Kinailangan niyang umasa sa maraming elixir upang magtagumpay, kaya ang pagpapatatag sa kanyang kaharian ay napakahalaga. Kung hindi, maaaring may mga nakatagong panganib sa hinaharap. 3,943. Sa panahong ito, may isang balita na nakakuha ng atensyon ni Terence. Ito ay mula kay Chengmin, tungkol kay Tony. Pagkatapos ng pagtatasa ng bagong dating, naghanap si Gavin ng maraming banal na gamot sa pagpapagaling sa pagtatangkang iligtas si Tony. Gayunpaman, wala sa kanila ang naging epektibo. Sa katunayan, ang ilan sa mga gamot ay nagkaroon pa nga ng kabaligtaran na epekto, halos sanhi ng pagkamatay ni Tony sa lugar. Gayunpaman, kung paanong si Gavin ay nasa dulo na ng kanyang talino at nakikita lamang ang pagkamatay ni Tony, si Tony, na pinahirapan ng walang katapusang sakit na mas masahol pa sa kamatayan sa loob ng ilang araw, ay talagang nagawang tumalikod mula sa gilid ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling pagnanais na mabuhay. Sa ngayon, ang mga sugat ni Tony ay unti-unting naging matatag. Bagamat hindi siya ganap na makaka-recover sa maikling panahon, saglit lang. Isa talaga siyang hindi mapatay na ipis. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot pagkatapos basahin ang ulat. Nagkaroon siya ng masamang premonition. Pagkatapos ng insidenteng ito, si Tony, na orihinal na isang maliit na karakter, ay tila unti-unting lumalago sa isang malaking banta. Tulad ng pagbukas ng kahon ng Pandora, ang Meridian Heart-Shattering Pill ay tila lumikha ng isa pang Tony, isang Tony na mas mahirap pakitunguhan. Sa paglipas ng panahon, ang taong ito ay maaaring maging isang makapangyarihang figure na medyo mahirap harapin. Gayunpaman, walang magandang ideya si Terence sa ngayon. Kaya niyang patayin ang bantang ito bago ito umusbong. Siya ay may lakas, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kumilos. Dahil dito naranasan ni Terence ang kawalan ng kakayahan ni Gavin at ng iba pa. Hindi niya kayang utusan si Chengmin na patayin si Tony, di ba? Payag man o hindi si Chengmin, kahit na gusto niyang gawin ito, mahihirapan siyang gawin ito sa mga mata ni Gavin. Kung nagsiwalat siya ng kaunting kapintasan, matatapos na siya. Maliban sa impormasyong ito, pagkatapos magsanay ng husto sa loob ng ilang araw at patatagin ang kanyang kaharian, sa wakas ay nagpasya si Terence na pumunta sa palengke. Sa loob ng isang buwan niya sa likod ng bundok, nakakolekta siya ng maraming likas na kayamanan at nakapatay ng ilang matataas na antas na espiritong hayop na nakatingin sa kanya.
Ang mga bangkay ng mga espiritong hayop ay iba sa mga halamang gamot, kailangan nilang ay proseso ng mga profesional bago sila magamit. Walang gamit si Terence para sa kanila, kaya maaari rin niyang ipagpalit ang mga ito sa palengke. Kinailangan ni Terence na magsimulang maghanda para sa kanyang susunod na tagumpay, ngunit hinanap niya ang likod ng bundok sa loob ng isang buong buwan at hindi pa rin niya mahanap ang nakakalamon sa puso na katangi tanging damo. Dahil sa resultang ito, lalo pang nanlumo si Terence, at kasabay nito, napagtanto nito na hindi makatotohanan para sa kanya na maghanap ng nakakalamon sa puso na katangi tanging halamang mag-isa sa bawat pagkakataon. Kung tutuusin, may hangganan ang lakas ng tao. Hindi madaling mahanap ang nakakalamon sa puso na katangi tanging damo sa likod ng bundok ng mag-isa. Kaya, handa siyang pumunta muli sa Hong Chamber of Commerce. Kung handa siyang tulungan ni Melba na bilhin ito, sa kanyang mga koneksyon at impluensya bilang isang big boss, hindi siya nang ahas na sabihin na siya ay 100% sigurado, ngunit ito ay mas mahusay pa rin kaysa kay Terence mismo. Maliban doon, sa ilang kadahilanan, ang pagsisiyasat ng Southern Heaven Gate at Joel sa Linford ay tumigil sa nakalipas na 2 buwan, kaya ang paglalakbay ni Terence sa merkado ay hindi masyadong mapanganib sa teorya. Matapos magdesisyon, si Linford, na matagal ng tahimik, ay sumulpot sa mga lansangan sa labas ng palengke. Malinaw ang kanyang layunin, dumiretso siya upang hanapin si Hansel, na dalubhasa sa negosyong Spirit Beast. Isang beses lang niya nakilala si Hansel, ngunit may magandang impresyon si Terence sa kanya. Hindi ito nangangahulugan na si Hansel ay isang mabuting tao. Sa katunayan, ang sinumang magaling sa isang lugar tulad ng palengke ay hindi kailanman naging mabuting tao. Kaya lang, alam ni Hansel kung paano kumilos ng maayos. Siya ay isang matalinong tao na alam kung kailan uusad at kung kailan atres. Mapagbigay din siya. Ang pakikipagtulungan sa isang tulad nito ay mas nababagay sa panlasa ni Terence. Yo, Kuya Linford, long time no see. Isang beses lang sila nagkita, ngunit nakilala ni Hansel si Terence nang nakangiti. Napakurap-kurap si Terence at ngumiti. Kuya Hansel, kumusta ka na? Tumingin si Hansel sa malaking bag ng mga bagay na hinihila ni Terence sa likod niya at tumango, Kuya Linford, kailangan mong asikasuhin muli ang negosyo ko. Tuwing nakikita-kita, may magandang nangyayari. Isa kang bihirang pinarangalan na panauhin, isang mabait na panauhin. May ilang mga espiritong hayop na mga bangkay sa sako na ito. Kuya Chen, bigyan mo ako ng presyo. Hindi nagatubili si Terence. Sige, huwag kang mag-alala, Kuya Linford. Alam mo kung anong klase akong tao. Sisiguraduhin kong makontento ka sa presyo. Agad na tinawag ni Hansel ang kanyang manservant at nagsimulang maging abala. Ngunit hinailan niya si Terence sa isang tabi at bumulong, Kuya Linford, may naghahanap sa iyo sa palengke kamakailan. Mukhang malakas ang background niya, kaya kailangan mong mag-ingat. Salamat sa paalala, tumango si Terence. Hoy, anong dapat pasalamatan? Kailangan mo bang magpasalamat sa isang paalala lang sa pagitan ng magkakaibigan? Masyadong magalang. Tawa ng tawa si Hansel at saka sinabing, kamakailan lang, mas kakaunti ang mga pumupunta, pero lumalabas pa rin sila minsan para magpatrolya. Kuya Linford, basta bigyan mo lang ng kaunting pansin, hindi dapat magkaroon ng malaking problema. Oo, alam ko na ang gagawin. Salamat sa pag-aalala mo, Kuya Hansel. Sagot ni Terence. Bagamat alam na niya ang tungkol dito, pinahahalagahan pa rin niya ang pabor. Kung ito ay isang taong mas oportunista, lihim na silang nagpadala ng mga tao upang ipaalam sa Southern Heaven Gate at Joel, lalo pa ang pagpapaalala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang impormasyong ibinigay ay mabibigyan ng malaking gantimpala. Sino ang gustong makipaglaban sa espiritual na Jade sa taong ito at edad? Kinaway-kaway ni Hansel ang kamay niya at sinabing, nako, may iba pa pala. Mukhang hinahanap ka na rin ng hari ng basura. Ipinapalam ko lang sa iyo ang tungkol dito, Kuya Linford. Sa totoo lang, tama na huwag mo nang pansinin ang ganitong klase ng lalaki na marunong lang magsalita ng malaki ngunit hindi makagawa ng anumang resulta. Hindi mapigilan ni Terence ang pawis.
Ilang buwan na ang nakalipas mula noong nangako siyang pumunta sa Qingyan Pavilion para hanapin ang hari ng junk na magpapanday ng armas, at tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol dito. Naawa siya sa hari ng junk. Talagang napakabisi ni Terence sa mga araw na ito, kailangan niyang kumuha ng pagsusulit sa baguhan, at kailangan din niyang maghanda para sa pagpino ng mga elixir upang madagdagan ang kanyang lakas. Sinabi rin niya sa hari ng junk na hahanapin niya siya pagkatapos ng ilang sandali, ngunit ilang buwan na ang nakalipas. Kanina pa niya binibigyan ng malamig na balikat ang hari. "This is my mistake. After a few days, pupunta ako sa Green Cloud Pavilion para hanapin siya." Sagot ni Terence. Dati, nakakuha siya ng 10,000 year tree crystal at 1,000 year tree crystal mula sa Half Moon Lake. Nais niyang makipag-usap sa hari ng junk kung paano i-maximize ang halaga ng mga bagay na ito at kung paano i-upgrade ang kanyang staff ng bakal. 3,944. Habang nag-uusap ang dalawa, natapos na ng mga katulong ang pagbilang ng mga dala ni Terence. Pagkatapos gumawa ng listahan, mabilis na binigyan ni Hansel si Terence ng patas na presyo, 800 espiritong si Jade. Walang anumang pagtutol si Terence dito at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay pinayagan ng shop ni Hansel ang mga tao na gumamit ng Spirit Jade Card. Ito lamang ang tindahan sa labas at gitnang mga kalye ng palengke. Ang Spiritual Jade Card ay isang bihirang, high-end na item. Maging si Panyong, na nasa rurok ng huling yugto ng pagkakatatag ng foundation, ay hindi nakuha ang kanyang mga kamay dito. Kitang-kita ang kahirapan sa pagkuha nito. Para naman sa mga mangangalakal, mas kaunti pa ang may karapatang gumamit ng Spiritual Jade Card. Sa North Island, maliban kung ito ay isang higanteng business alliance tulad ng Hong Chamber of Commerce, ang mga ordinaryong mangangalakal ay walang karapatan na gawin ito. Mula dito, makikita na si Hansel ay hindi kasing simple ng pagtingin niya sa ibabaw. Kung siya ay may isang ligaw na background, siya ay dapat magkaroon ng isang malakas na background. Kung ang isa ay nag-iisip na siya ay isang ordinaryong maliit na negosyante sa labas ng kalye at minamaliit siya, maaari silang magdusa ng malaking pagkalugi. Nagbago ang isip ni Terence sa huling minuto. "Brother Hansel, bukod sa negosyo ng Spirit Beast, kasali ka rin ba sa negosyo ng Spirit Herbs?" Bahagyang natigilan si Hansel at agad na sumagot, "Syempre, hindi pinaghihiwalay ang mga Spirit Beast at Spirit Herbs. Lagi na lang akong nakatutok sa mga Spirit Beast at hindi sa mga Spirit Herbs." "Bakit mo ito tinatanong, Kuya Linford?" "Naghahanap ako ng ilang Spirit Herbs kamakailan, ngunit ang mga ito ay medyo bihira at mahirap bilhin ng normal. Bihira akong pumupunta sa palengke, kaya gusto kong makita kung matutulungan mo ako dito," sabi ni Terence. Siya ay orihinal na nagplano na humingi ng tulong kay Melba sa pag-iipon ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, ngunit pagkatapos makita ang kapangyarihan ni Hansel, hindi niya maiwasang magbago ang isip. Sa mga koneksyon ng taong ito, maaaring makuha niya ang nakakalamang pusong Katanji tanging damo. "I see." Hinaplos ni Hansel ang kanyang balbas dahil sa ugali at tumango. "Sige, Kuya Linford, isulat mo ang mga Spirit Herbs na kailangan mo. Babantayan kita para sa iyo. Kung may makasalubong man ako, kukunin ko ito para sa iyo. Okay lang ba? Ako ay lubos na nagpapasalamat. Ang presyo ay maaaring mapag-usapan. Hindi ko hahayaang malugi ka." Tuwang-tuwa si Terence at agad na nagsulat ng serye ng mga halamang gamot sa papel. Maliban sa napakagandang damo na nakakasira sa puso, may ilang iba pang hindi gaanong karaniwang mga halamang gamot na natural para sa takip. Sinulyapan ito ni Hansel. Nagtataka ang kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Direkta niyang sinabi, "Kuya Linford, huwag kang mag-alala. Bagamat hindi madaling mahanap ang mga espiritual na halamang ito, sa aking mga koneksyon, hindi ito dapat maging problema. Maghintay lamang ng mabuting balita." Ang tono ay hindi maliit, ngunit ito ay hindi tunog out of place kapag ito ay ginamit sa Hansel. Para siyang ipinanganak na ganito kalakas. Maging si Terence ay hindi napigil ang mapabuntong hininga.
Kakaibang tao ang lalaking ito. Nang matapos, lumabas si Terence sa tindahan ni Hansel at tinungo ang panloob na kalye. Ang pangingisda ay nangangailangan ng malawak na lambat. Kahit na mataas ang pag-asa niya kay Hansel, hindi niya mailalagay ang lahat ng pag-asa niya sa isang tao. Kailangan pa niyang bumiyahe sa Hong Chamber of Commerce. Ang Foundation Stage Golden Core ay naging kapaki-pakinabang sa lahat ng Foundation Stage Cultivator, kung tutuusin, kaya't kung mas lumalamon sa puso ang Katanji tanging damo, mas mabuti ito para kay Terence. Hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya ito matuno. Sa daan patungo sa panloob na kalye, hindi nakalimutan ni Terence na bigyang pansin ang maliliit na tindahan sa labas at gitnang kalye. Walang masyadong high-end na mga bagay ang mga lugar na ito, ngunit kung bibigyan niya ng pansin, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na kunin ang isang bagay. Ang ilang mga tao na may malawak na kaalaman at namumukod tanging pananaw ay kumikita pa nga sa pamamagitan ng pagpulot ng mga scrap. Halimbawa, nagawa na ni Joel ang ganitong uri ng negosyo dati. Si Terence ay walang 3 taong karanasan ni Joel sa silid-aklatan, at hindi niya alam ang lahat ng uri ng mga kayamanan, ngunit mayroon pa rin siyang masamang bagay sa kanya. Gaano man karaming mga sinaunang libro at klasiko ang nabasa ni Joel, sa mga tuntunin ng kaalaman, 10 ay hindi maihahambing sa isang multo. Napakaraming tindahan sa palengke, at kung papansinin niya, may mapupulot siya. Gaya ng inaasahan, nakatagpo si Terence ng hindi inaasahang sorpresa sa isang hindi kapansin-pansing stall sa gilid ng kalsada. Isa itong palayok ng bluegrass, na tinatawag na blue light grass. Ito ay isa sa mga mas karaniwang espiritual na halamang gamot, ngunit ang nakatawag ng pansin ni Terence ay hindi ang asul na liwanag na damo, kundi ang itim na putik na walang papansinin. Hindi ito mapapansin ni Terence kung hindi dahil sa paalala ng moldita. Kung ikukumpara sa normal na blue light grass, ang itim na putik na ito ay mas malakas. Tinawag itong purong lupa. Ayon sa multo, lumitaw lamang ang ganitong uri ng lupa noong unang panahon. Ito ay isang mahiwagang lupain na maaaring magbunga ng buhay at espiritualidad. Nang maglaon dahil sa mga pagbabago sa kapaligiran, unti-unting naging alamat ang purong lupain. Ngayon, gaano man karaming pera ang ginastos ng isang tao, maaaring hindi ito mahanap. Ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence ay na kung purong land ang gagamitin sa forging, maaari nitong mapataas ang espiritualidad ng sandata. Ang ganitong uri ng espiritualidad ng sandata ay mauunawaan lamang, hindi maipaliwanag. Hindi nito madaragdagan ang lakas ng pag-atake nito, ni madaragdagan ang iba pang espesyal na kakayahan nito. Maaaring walang anumang halatang intuitive effect sa maikling panahon, ngunit ang espiritualidad ng sandata ay isang misteryosong bagay. Dahan-dahan lang itong magpapakita ng magic nito sa paglipas ng panahon. Ang isang sandata na may espiritu at isang sandata na walang espiritu ay nasa dalawang magkaibang antas. Kung walang katalinuhan, ito ay magiging isang patay na bagay magpakailanman. Gayunpaman, kapag nakakuha ito ng katalinuhan, nangangahulugan ito na mayroon itong walang katapusang mga posibilidad. Kahit na ang maalamat na uri ng paglaki na armas ay hindi na maabot. Una ang 10,000 taong punong kristal, pagkatapos ay ang sinaunang purong lupa. Lalong naging interesado si Terence sa kanyang pakikipagkita sa hari, hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang magiging hitsura ng mga tauhan ng bakal kapag ito ay nag-level up. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay bilhin muna ang purong lupa. Boss, magkano itong glow grass? Tanong ni Terence, ang kanyang mukha ay kalmado. Ang ganitong uri ng bagay tulad ng pagpulot ng mga scrap ay upang kumita ng kayamanan ng tahimik. Kahit na alam ng isang tao na ang sinaunang purong lupain ay isang kayamanan na makikita lamang ng swerte at hindi hinahanap, ang isa ay ganap na hindi maaaring magpakita ng anumang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga bagay na tulad nito ay madalas mangyari sa palengke, at ang bawat may-ari ng stall ay sobrang sensitibo dito. Kung ibinunyag ni Terence ang kahit kaititing na depekto, maaari itong magdulot ng maraming problema.
Pinalaki ng may-ari si Terence at naramdaman niyang pamilyar siya, ngunit hindi niya talaga maalala kung sino siya. Pagkatapos ng lahat, ang Southern Skygate at ang panig ni Joel ay sumuko sa nakalipas na 2 buwan, at kahit na nakita niya ang larawan ni Linford, ang kanyang impresyon sa kanya ay malabo. 7 piraso ng espiritual na jade. Ang may-ari ng stall ay masyadong tamad na mag-isip tungkol dito at sinipi ang presyo ng walang pangalawang salita. Hindi napigilan ni Terence na ngumiti at umiling, "Boss, pinupuksa mo ako." Ang asul na damo ng glow ay may ilang halaga, ngunit ito ay isang pangkaraniwang espiritual na halamang gamot. Hindi lang ikaw ang mayroon nito. Masyadong katawa-tawa ang presyo. 3,945. Hindi napigilan ng may-ari ang paghinto sa karanasan ni Terence, pagkatapos ay babalik ako ng isang hakbang. 6 na espiritual na jade. Tingnan ang kalidad ng aking asul na liwanag na damo. Hindi ito isang bagay na makikita mo kahit saan. Kalmadong inabot ni Terence ang isang kamay. 5, hindi na isa. Ikaw. Gustong subukan muli ng may-ari, ngunit nang makita ang determinadong ekspresyon ni Terence, naisip niya na ang 5 espiritong si Jade ay kumikita na para sa asul na glowgrass. Tumango siya, "Sige, 5 piraso ng espiritual na jade. Iimpake ko ang mga ito para sa iyo." Pagkasabi noon, huhukayin na sana ng may-ari ng stall ang blue glow na damo mula sa palayok dahil sa ugali. Ang mga lumabas upang bumili ng mga espiritual na halamang gamot ay karaniwang gumagawa ng mga elixir at hindi upang palagwin ang mga ito pabalik sa bahay, kaya karaniwan nilang dinadala ang mga ito sa mga bag upang mas madaling dalhin. Namilog ang mga mata ni Terence habang pinipigilan siya, "Sandali lang. Boss, diretsong ibigay sa akin ang palayok. Babawiin ko at itanim. Anong klaseng biro ito? Narito siya para sa sinaunang purong lupain sa palanggana." Ang pagbili ng asul na glow na damo ay isang takip lamang upang linlangin ang mga tao. "Sige, kahit anong gusto mo." Ordinaryong palanggana lang naman iyon kaya hindi naghinala ang may-ari ng stall at tumango siya bilang pagsang-ayon. Nakahinga ng maluwag si Terence at sinubukang ilabas ang jade, "Kung tatanungin ko, saan mo karaniwang nililinang ang iyong mga halamang espiritu? Nakikita ko na ang kulay ng iyong mga halamang espiritu ay medyo maganda." Sinusubukan niya ang tubig dahil gusto niyang malaman kung saan hinukay ng kabilang partido ang lupa. Kung malalaman niya, baka makakuha pa siya ng Pure Land. "Hehe, nambobola mo ako. Hindi ako marunong magtanim ng mga spiritual herbs sa sarili ko. Lahat ito ay binili sa iba. Halimbawa, itong blue glow grass mo, pati ang lupa ay binili sa hindi pamilyar na rogue cultivator." Kinuha ng may-ari ang espiritual na jade mula sa mga kamay ni Terence at masayang tumawa. "Kaya ganyan." Tumango si Terence, bigo. Wala nang saysay na magtanong pa dahil isa siyang hindi kilalang practitioner. Ngunit nang si Terence ay tatalikod na at aalis, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa likuran niya. "Young Hero Linford, nagkataon lang na nakilala kita dito." Nanlamig ang katawan ni Terence, hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman kung kanino ang boses. Ito ay ang kanyang kaaway, Gavin. Bakit lalabas ang lalaking ito dito? Ang masikinagulat ni Terence ay ang katotohanang nakasuot siya ng maskara. Paano siya nakilala ni Gavin? Sa sobrang gulat ni Terence, lumapit sa kanya si Gavin at masuyong tinapik ang kanyang balikat, puno ng kagalakan ang mukha nito. "Hero Linford? Kahit na mayroon tayong kaunting kasaysayan, hindi mo kailangang magpanggap na hindi mo ako kilala, di ba? Kahit na ano, ako pa rin ang iyong panganay na kuya na namamahala." Dahil wala nang matatakbuhan, pinilit ni Terence na humarap sa lalaki at nagmukhang blanko. "Sino ka?" Natigilan si Gavin at tumingin kay Terence. Nagbago ang mukha niya at awkward na sinabi niya, "Kaya hindi ikaw si Terence, nagkamali ako ng tao." Nakahinga ng maluwag si Terence, mapanganib talaga kung malalaman ni Gavin na si Linford ay kapareho niya. Sa panahong iyon, ikakalat ni Gavin ang balita sa Southern Heaven Gate, at kahit nasa kalagitnaan ng pundasyon ng lakas ni Terence, magiging mahirap para sa kanya na harapin ang napakalakas na kaaway. Ni hindi niya alam kung kaya niyang panatilihin ang kanyang buhay.
Hindi nang ahas na manatili pa, pinulot ni Terence ang asul na mapusyaw na damo at sinulyapan si Gavin bago tumalikod para umalis. Kinurot ni Gavin ang kanyang baba habang pinagmamasdan ang likod ni Terence na nawawala sa malayo. Mula sa likuran, ang taong ito ay kamukhang kamukha ni Terence, hindi lang ang figure, ngunit maging ang aura ay pareho. Walang kamalay-malay, ang tingin ni Gavin ay dumapo sa kamay ng may-ari ng stall at siya ay natigilan. Ang espiritual na jade sa kamay ng may-ari ng stall ay mukhang pamilyar. Boss, tingnan ko ang iyong espiritual na jade. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Gavin at nagmamadali siyang tumawag. Bakit? Napatingin sa kanya ang may-ari ng stall. May mali ba sa utak ng taong ito? Sinong hihingi ng espiritual na jade ng walang dahilan? May sinusubukan ba siyang Robin sa sikat ng araw? Naglabas si Gavin ng 2 piraso ng spiritual jade at inihagi sa harap ng lalaki. I'll exchange 2 pieces for one of you. Okay lang ba? Give it to me now. Sinuri ng may-ari ng stall ang 2 piraso ng espiritual na jade nang may pagdududa at nalaman na silang dalawa ay mabubuting jade na puno ng espiritual na enerhiya. Pagkatapos ay ibinato niya ang espiritual na jade na itinuro ni Gavin. Kinuha ito ni Gavin at maingat na binalikan ito ng 2 beses, lubusang nagpapatunay na ang espiritual na jade sa kanyang kamay ay isa na ginamit niya noon. Ito ay isang ganap na pagkakataon. Tulad ng alam ng lahat, ang proseso ng paglilinang ay palaging nakakainip. Minsan, noong ginagamit niya ang espiritual na jade sa paglilinang, si Gavin ay nagkaroon ng biglaang udyok na subukan ang isang micro-carving sa espiritual na jade. Pinatunayan ng resulta na wala siyang talentong ito. Ang magandang estatwa ay nililok niya, at ito ay sobrang pangit at hindi magandang tingnan, kaya naman nasa kamay niya ang kakaibang espiritual na jade na ito. Gayunpaman, malinaw na naalala ni Gavin na ang piraso ng kakaibang espiritual na jade na ito ay dapat kasama ng iba pang mga piraso ng jade at ibinigay kay Tony at sa iba pa upang ipagpalit kay Terence. Paano ito lumitaw dito? Bilang karagdagan, may isa pang bagay na lubos na nakapagpaisip kay Gavin. Ang jade na ibinigay niya kay Tony noon ay isang walang kwentang piraso ng jade na halos maubos ang espiritual na enerhiya nito, ngunit ang nasa kamay niya ay malinaw na isang magandang piraso ng jade na puno ng espiritual na enerhiya. Ang bagay ngayon ay talagang kakaiba. Gayunpaman, kung ang espiritual na jade sa kanyang kamay ay hindi katulad ng mayroon siya, kung gayon ito ay masyadong nagkataon. Ang parehong espiritual na jade na may katulad na laki ay may parehong pattern. Noon, malinaw na naalala ni Gavin na noong siya ay naiinip hanggang sa mamatay, siya ay nakaukit ng isang figure sa espiritual na jade. Ito ay isang simbolo na kumakatawan sa kanya, Gavin. Siyempre, siya lang ang nakakaalam ng ibig sabihin nito. Kung hindi titingnang mabuti, iisipin nilang aksidente itong nabuo noong mina nila ang espiritual na jade. Hindi ito isang malaking bagay. Kung si Gavin ay isang sikat na master ng micro-carving, hindi ito nakakagulat. Ang lagda o marka ng isang master ng micro-carving ay palaging lubos na hinahangad, at ito ay normal para sa mga tao na sadyang gayahin ito. Ngunit ang problema ay siya ay isang purong leko. Bakit niya sasayangin ang kanyang espiritual na jade para gayahin ang isang nabigong produkto na tulad niya? Sa makatuwid, gaano man ito kapanipaniwala, si Gavin ay hindi bababa sa 70% na sigurado na ang espiritual na jade sa kanyang kamay ay kapareho niya noon. Kaya lang sa ilang kadahilanan, may muling nag-inject ng espiritual na enerhiya dito. Ay! 3,946. Ang hula na ito ay matapang at kakaiba, ngunit hindi ito ganap na imposible. Alam ni Gavin na ang espiritong Jade Hall ay may espesyal na paraan upang ilipat ang espiritual na enerhiya sa walang kwentang jade at gawin itong isang kayamanan. Gayunpaman, ang prosesong ito ay napakatagal at tatagal ng hindi bababa sa ilang daang taon. Ang mundo ay puno ng mga kababalaghan at ang mga magsasaka ay lahat ay matalino at maparaan. Dahil nagkaroon ng president ng espiritong Jade Hall, maaaring mukhang hindi mapagkakatiwalaan na singilin ang espiritong si Jade sa maikling panahon, ngunit hindi ito ganap na imposible.
Kung iyon nga ang nangyari, kung gayon ang kahulugan na kinakatawan ng espiritual na jade na ito ay talagang kailangang pag-isipang mabuti. Boss, saan mo nakuha itong spiritual jade? Tanong ni Gavin. Natarantang tumingin sa kanya ang may-ari ng stall at sinabing, kakabigay lang sa akin ng customer. Gaya ng inaasahan, siya iyon. Ang sagot na ito ay naging sanhi ng panginginig ng puso ni Gavin. Ngayon, sa wakas ay napagtanto niya na ang taong ito ay mukhang pamilyar sa unang tingin dahil nakita na niya ang taong ito noon pa. Nang lumabas si Joel upang hanapin si Linford, mayroon siyang larawan ni Linford sa kanyang mga kamay. Bagamat medyo naiiba ito sa totoong tao, tama ang pangkalahatang balangkas. Nagkataon na maingat na tiningnan ni Gavin ang larawang ito. Sa madaling salita, ang taong napagkamalan niyang si Terence ay ang Linford na hinahanap ng Southern Heaven Gate at Joel. Ang higit na nakapaghinala kay Gavin ay ang katotohanang si Linford ay may kakaibang espiritual na jade sa kanya. Ito ay dapat na nasa mga kamay ni Terence. Ano ang ibig sabihin nito? Bilang karagdagan, upang mahanap ang Linford na ito, ilang beses tumakbo si Joel sa malugod na bagong pavilion. Ang katotohanan sa likod nito ay nahayag na. Si Gavin ay hindi bababa sa 70% sigurado na sina Terence at Linford ay iisang tao, ngunit binago lang nila ang kanilang hitsura sa pamamagitan ng ilang uri ng pamamaraan. Sa mundo ng paglilinang, karaniwan na ang pagbabago ng hitsura ng isang tao. Bilang karagdagan sa paggamit ng mga props tulad ng mga maskara sa balat ng tao, kahit na ang ilang hindi kilalang mga diskarte sa martial arts ay maaaring makamit ang parehong epekto. Maging si Gavin mismo ay nakitang mahirap paniwalaan ang haka-haka na ito, ngunit kung pag-iisipan niyang mabuti, malalaman niya na ang lahat ng mga naunang palatandaan ay nagkakasundo sa isa't isa. Ang katotohanan na ang isang walang kwentang jade na may manipis na espiritual na enerhiya ay biglang naging isang mabuting jade na may masaganang espiritual na enerhiya ay sapat na upang ipaliwanag ang mga pagdududa ni Gavin. Bagamat si Gavin mismo ang nangungutya kay Tony at sa iba pa sa simula, gamit ang kasuklam-suklam na paraan ng pagpapalit ng walang kwentang jade para sa mabuting jade upang linlangan si Terence, at dahil sa paulit-ulit na tagumpay ng parehong pamamaraan, si Gavin ay lihim na nasiyahan at naisip na si Terence ay isang tulala na hindi man lang matukoy ang pagkakaiba ng mabuting jade at ng walang kwentang jade. Ngunit pagkatapos noon, paulit-ulit siyang natisod sa mga kamay ni Terence. Nakita pa niya si Terence na naging master na kahit siya mismo ay natatakot. Hindi maiwasan ni Gavin na magtaka kung talagang tanga si Terence, isang maalamat na bagong dating. Puwersa. Kung talagang tulala si Terence. Kung siya ay isang B** star, paano siya napunta sa puntong ito? At ano si Gavin? Kahit na ang isang F** ay nakakatapak sa kanyang T at umihi. Para sa ganitong uri ng bagay, kahit na ginamit ng isang tao ang kanilang mga daliri sa paa upang mag-isip, malalaman nila na dapat mayroong isang nakatagong kwento. Tanging isang walang utak na tulala tulad ni Tony ang mag-iisip na si Terence ay isang maswerteng tanga. Ngunit siya, si Gavin, ay isang matalinong tao. Nadala man siya saglit, natural na bumalik siya sa katinoan pagkatapos ng mahabang panahon. Ngayong naisip na niya ito, ipinagpalit ni Terence ang walang kwentang jade para kay Jade. Malinaw na ang lalaking ito ang nangakit sa kanila na bigyan siya ng walang kwentang jade all this time. Kung hindi, kahit na talagang gumawa ng kalokohan si Terence, matagal na sana siyang pipigilan ng mga tao sa paligid niya kapag napagtanto nilang may mali. Hindi sila pwedeng hayaan na lang siya hanggang ngayon, walang pakialam. Para sa isang normal na tao, gamit ang sariling magaling na si Jade para ipagpalit ang walang kwentang Jade ng iba, kahit na maipagpalit pa ito, out and out prodigal pa rin iyon. Pero halatang iba si Terence kung tama ang hula niya, dapat may paraan siya para mabilis na ma-recharge ang Jade. Ito ang tanging paraan para ipaliwanag kung bakit ang espiritual na Jade sa kamay ni Gavin ay naging isang magandang piraso ng Jade mula sa isang walang kwentang piraso ng Jade. Ito lang ang tanging paraan para ipaliwanag kung bakit ang walang kwentang panlilinlang ng pagpapalit ng walang kwentang jade sa mabuting jade, na makikita sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao sa isang sulyap, ay muling magtagumpay.
Ito lang ang ginawa ni Terence, naghihintay na dumating sila at bigyan siya ng walang kwentang jade. Nagagalak pa sila noong una, iniisip na nakakuha sila ng malaking kalamangan mula kay Terence, ngunit ngayon na naisip nila ito, pinaglalaroan sila sa palad ng taong ito sa simula. Ngayong pinagsama-sama na niya ang lahat, malinaw na ang katotohanan kahit may mga pagdududa pa, kailangan lang nila ng karagdagang kumpirmasyon. Sa nakikita ni Gavin, ang katotohanan na si Terence ay si Linford ay isang katotohanan. Hehe. Walang kabuluhan ang paglalakbay ngayon sa Palengke City. Sa pag-iisip na mabuti, hindi napigilan ni Gavin na mapamura. Noong una, nagplano na siyang makipagkasundo kay Terence dahil sa mapang-akit na pag-uugali ni Terence, pagkatapos ng lahat, ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Ito ay isang bagay na wala siyang magawa. Ang lakas ngayon ni Terence ay napakalakas na kahit siya, si Gavin, ay natakot na walang kaalam-alam. Ano pa ang magagawa niya? Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, hindi makatotohanan para sa kanya na asahan ang kanyang mga tauhan na papatayin si Terence. Kung si Tony man o si Bella, malayo sila sa pagiging kalaban ni Terence. Si Gavin ay isang matalinong tao, pagkatapos ng lahat na pagtanto niya na kung sila ni Terence ay patuloy na nag-aaway, siya ang magdurusa. Minsan nang nakatakas sa kamatayan si Tony, at kung gagawin niya itong muli, malamang ay patay na siya noon. Kung ang mga bagay ay talagang umunlad sa puntong iyon, si Gavin ay nasa isang ganap na pasibo na posisyon. Kahit na siya ang maging pangatlong pavilion master, hindi niya magagawang sugpuin ang mapagmataas na Terence kung wala siyang sinuman sa ilalim niya. Baka mas malala pa ang sitwasyon niya kaysa kay Baron. At kaya, nagpasya siyang makipaglaro kay Terence sa ngayon hanggat ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol, hindi niya iniisip na mawala ng kaunti ang mukha. Maaayos niya ang score kay Terence pagkatapos niyang makuha ang kanyang posisyon bilang third house master. Dahil mismo sa pagsasaalang-alang at planong ito kaya naging magalang siya noong nakilala niya si Terence sa palengke, kahit na tinawag siyang batang bayani na si Linford, malinaw kung gaano kawalang laman ang kanyang puso ngayon. 3,947. Gayunpaman, iyon ay ang lahat ng mga saloobin mula sa dati. Nag-iba ang mga bagay ngayong may malaking hawakan siya kay Terence. Hanggat makumpirma niya na ito ay totoo, kung gayon ang sitwasyon ay hindi na siya yumuko kay Terence, ito ay magiging kabaligtaran. Malamig na tumawa si Gavin. Kung gagamitin niya ito ng maayos, gaano man kalakas si Terence, hindi siya makakatakas sa kanya. Ang higit na nagpasaya sa kanya ay ang katotohanang magagawa ni Terence ang isang walang kwentang jade na maging mabuting isa para siyang inahing manok na nangangitlog ng ginto. Hanggat kaya niya siyang kontrolin, kaya niyang pumailang lang sa hinaharap. Ayon sa haka-haka ni Gavin, ang sikreto ay dapat nasa ika-10 Espiritu Jade Min Zone. Bumalik sa karaniwang mundo, hindi man lang alam ni Terence kung ano ang espiritong si Jade. Matapos makapasok si Terence sa ika-10 Min Zone, ipinagpatuloy niya ang pagmimina para sa mabuting Jade. Tila may parang espiritual na mata sa ika-10 minahan, at hanggat inilagay niya si Jade dito, mabilis itong mapupuno. Ipinaliwanag din nito kung bakit nakahanap si Terence ng mabuting Jade, ngunit hindi nila mahanap ni Tony. Ang Jade ay hindi hinukay, ngunit nagmamadaling lumabas. Si Terence naman ay basang-basa sa malamig na pawis. Kahit sa kanyang pagkatao, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Bagaman ang kanyang reaksyon ngayon ay hindi nagpahayag ng anumang mga kapintasan, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang isang tusong fox na tulad ni Gavin ay hindi madaling malinlang. Kailangan niyang maging handa sa pinakamasama, at ang tanging bagay na kailangan niyang isipin ay kung ano ang kanyang gagawin kung malaman ni Gavin ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kung talagang nangyari iyon, ang sitwasyon ni Terence ay magiging lubhang disadvantageous. Maaaring gamitin ito ni Gavin para i-blackmail siya, ngunit walang magagawa si Terence sa kanya. Ang kalaban ay unang senior, at maaaring maging pangatlong housemaster sa hinaharap. Gaano man kalakas si Terence, wala siyang pagkakataong labanan siya ng harapan.
Maliban kung siya ang kumuha ng panganib at nakahanap ng pagkakataong pumatay sa kanya, hindi ito imposible, ngunit ang panganib ay napakalaki. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, maaari lamang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Umiling si Terence, iniisip na nagkamali siya ng kalkula. Hindi niya matiyak kung nalaman na ba ni Gavin o hindi, kaya't maaari na lamang niyang maghintay. Ang paglalakbay ngayon sa Palenque City ay hindi sinalubong ni Joel at ng iba pa na sadyang sinusubukang hanapin siya, ngunit ni Gavin. Ang ganitong bagay ay hindi mailalarawan bilang panloloko, ito ay simpleng pagdaraya sa 18 henerasyon ng mga ninuno. Pinunasan ni Terence ang malamig na pawis sa kanyang noo at pinigilan ang kanyang pag-aalala. Pumunta siya sa Hong Chamber of Commerce gaya ng binalak. Ang biglaang pagbisita ni Terence ay nagulat maging si Melba, na kadalasang kalmado at masigla. Hindi tulad ni Terence, sa posisyon at antas ni Melba, kasama ang katotohanan na siya ay may malapit na koneksyon sa marami sa mga nakatataas sa 3 pavilion, kahit na ang kaunting paggalaw sa 3 pavilion ay hindi makatakas sa kanyang mga mata at tenga. Marahil sa kaalaman ni Terence, tanging ang Southern Heaven Gate at Joel lamang ang nag-iimbestiga sa pagkakakilanlan ni Linford, ngunit alam ni Melba na ang pinuno ng 3 magkakapatid na Nolan, si Andrew, ay bumalik mula sa kanyang misyon. Kahit na sa mga pangunahing disipulo ng 3 pavilion, siya ay kilala bilang isang tao na hindi dapat banibiro. Higit pa rito, nagkaroon siya ng suporta ng pamilya Nantia ng gitnang isla. Marami sa mga nakatataas sa 3 pavilion ang medyo mapagparaya sa kanya. Higit pa rito, alam ng lahat ang tungkol sa pagiging protection ni Andrew. Matapos niyang malaman ang pagkamatay ni Panyong, siguradong lilipad siya sa galit. Bagaman hindi niya alam kung bakit hindi siya nagdulot ng anumang malalaking paggalaw sa ngayon, isang bagay ang tiyak. Ang taong ito ay tiyak na hindi magpapahuli sa investigasyon ng kaaway na pumatay sa kanyang kapatid. Sa pagharap sa banta ng napakalakas na kaaway, wala pang nangyari kay Linford sa ngayon. Hindi lamang siya ligtas at maayos, ngunit naglakas loob pa siyang maglakad palabas ng plaza ng lungsod sa publiko. Dahil sa lakas ng loob at kakayahan, napatulala si Melba. Ang masikinagulat ni Melba ay ang lakas ni Linford ay tumaas ng isa pang antas sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan. Maaaring lokohin ng mid-foundation stage ni Terence ang iba, ngunit hindi si Melba. Sa hindi maarok na lakas at pangitain ni Melba, walang sino man ang maaaring magtago ng kanilang antas ng paglilinang mula sa kanya maliban kung sila ay nasa parehong antas ng kanya. Si Terence ay walang pagbubukod. Ang Linford na ito ay mukhang bata. Sa huling pagkikita nila, halatang-halata niyang naka-advance na siya nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mula sa rurok ng maagang yugto hanggang sa gitnang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, isang threshold na maaaring hindi madaanan ng mga ordinaryong tao sa loob ng 100 taon, talagang nagawa niya ito sa loob lamang ng 2 o 3 buwan. Maging si Melba, na nakakita ng hindi mabilang na tao, ay hindi kailanman nakakita o nakarinig ng ganoong bagay. Young Hero Linford, long time no see, kumusta ka na? Lihim na pinigilan ni Melba ang sorpresa sa kanyang puso at nagkusa na tumayo at tanggapin siya. Manager Hong, kumusta ka na? Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Hindi pumupunta ang isa sa templo nang walang dahilan. Pumunta ako ngayon para humingi ng pabor. Sana ay matulungan ako ng tindera na si Hong. No problem, no problem. Young Hero Linford, just say what you need. I will do my best. Agad na sabi ni Melba. Marami na siyang pinagdaanan, at matalas ang kanyang mga mata. Si Terence ay isa na ngayong potensyal na manlalaro sa paningin ni Melba, isang taong gagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa hinaharap. Siya ay magiging masyadong maikli kung siya ay magiging calculative paggawa kay Terence ng isang pabor ngayon ay isang bagay na hindi na niya mahihiling pa. Tuwang-tuwa si Terence. Agad niyang inulit ang sinabi niya kay Hansel kay Melba. Matapos marinig ito, agad na tinawagan ni Melba ang manager ng shop, Pertiming, at binigyan siya ng ilang mga tagubilin.
Maliit na bagay lang para sa kanya na bumili ng mga pambihirang espiritual na halamang gamot tulad ng napakagandang damo na nakakalam ng puso, at may gagawa nito para sa kanya. Ang pabor kay Terence para sa isang bagay na napakasimple ay isang malaking kita, kahit na mula sa pananaw ng negosyo. Kung gayon, maraming salamat, Manager Hong. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. Sa ganitong paraan, sa wakas ay nagkaroon siya ng kumpiyansa sa pagkuha ng nakakalamang pusong katangi-tanging damo. Sa isang higanting tulad ng Hong Chamber of Commerce at isang mailap at makapangyarihang tao tulad ni Hansel, kung hindi pa rin niya makuha ang nakakalamon sa puso na katangi-tanging damo, kung gayon ito ay kalooban ng Diyos. Walang kapalaran si Terence sa napakagandang damo na lumalamon sa puso. Masyado kang mabait, batang bayani Linford. Napangiti si Melba na pinaalalahanan si Terence bago siya umalis. Ang panganay sa tatlong magkakapatid na Nolan, si Andrew, ay nagbalik. Ang taong ito ay hindi ordinaryong tao. Mukhang nagkaroon siya ng ilang problema kamakailan, kaya hindi siya kumikilos. Gayunpaman, huwag maliitin siya. Salamat sa iyong paalala, Manager Hong. Kumurap si Terence, hindi pa niya narinig ang nangyari kay Andrew, at dumating ang paalala ni Melba sa tamang oras. 3,948. Ang impormasyong ito ay hindi gaanong makakaapekto kay Terence bago matagumpay niyang nailipat ang atensyon ng Southern Skygate at Joel kay Harry, pagkatapos ng lahat. Dapat ay naligaw din si Andrew. Ngunit ang biglaang sitwasyon na ngayon ay naglagay ng panganib na ito sa harap ng mga mata ni Terence. Kung talagang nakita ni Gavin ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi sa Southern Heaven Gate at Joel, kailangan niyang isipin kung paano haharapin ang Southern Heaven ba. Ngayong nakalusot na siya sa mid-foundation stage, ang lakas ni Terence ay tumaas ng malaking halaga. Kung bibigyan siya ng sapat na pagkakataon, baka mapatay niya ang Nantian Gate tulad ng ginawa niya kay Panyong. Ngunit kung ang kalaban ay si Andrew, na nasa ibang antas, kung gayon ay wala siyang magagawa. Ayaw niyang aminin, ngunit ito ang katotohanan, walang paraan na manalo siya laban sa ganoong kalakas na kalaban. Makatakbo lang siya, at baka hindi na siya makatakas. Kinailangan ni Terence na maging handa sa pinakamasama, magiging isang trahedya kung hahayaan niyang umabot sa puntong ito ang mga bagay. Pagkatapos umalis sa Chamber of Commerce, hindi nagtagal si Terence at dumiretso na siya pabalik sa pavilion. Bago siya bumalik sa kuweba, naghanap siya ng malayong sulok at sinukat ito mula sa malayo, at ang nakita niya ay nalaglag ang puso niya. Si Gavin at Bella ay nakaupo sa coffee table sa tabi ng kahoy na bahay, naglalandian, umiinom ng tsaa, at nagkukwentuhan. Hindi man lang nagulat si Terence na ang mag-asawa ay magkasamang tumatambay, ngunit ang hitsura ni Gavin dito ay hindi para makipaglokohan kay Bella. Malinaw na may iba siyang intensyon. Ang Gavin na ito ay malinaw na sinusubukang gamitin ang pagkakataong ito para kumpirmahin kung siya ang Linford na nakilala niya sa palengke kanina. Mabuti na lang at naging maingat si Terence kung lumitaw lang siya nang wala saan, kahit na hindi sigurado si Gavin sa una, magiging ganap siyang kainahinala. Agad na itinanggi ni Terence ang ideya na bumalik sa kuweba at nanatili sa kanyang kinaroroonan, nag-aaksaya ng kanyang oras kay Gavin. Si Terence ay palaging nasa isolated practitioning pa rin hanggat hindi siya nagpapakita ng mag-isa, hindi makokumpirma ni Gavin kung siya ay nasa kuweba o wala. Ito ay walang silbi kahit na sinubukan niyang tawagan ang mga door practitioner na hindi kailanman nakikipag-usap sa sinuman kapag sila ay nakahiwalay. Si Gavin ay nanatili sa kahoy na bahay ni Bella hanggang hating gabi, ngunit si Terence ay wala kahit saan. Umalis siya ng ayaw, inutusan pa si Bella na bantayan ang mga galaw ni Terence. Gayunpaman, ang pasensya ni Terence ay higit pa sa karaniwang tao. Pagkaalis ni Gavin, naghintay siya hanggang sa matiyak niyang ganap na tahimik si Bella at nagpabeye sa kanyang bantay bago tahimik na bumalik sa kanyang sariling kuweba. Maaaring hindi maalis ng tugon na ito ang mga hinala ni Gavin, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa gumawa siya ng sarili niyang mga haka-haka. Hanggat walang konkretong ebidensya, ang bagay na ito ay magiging walang batayan, at si Gavin ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ito ang tanging pagkakataon na maaaring ipaglaban ni Terence.
Pagkalipas ng ilang araw, hindi na muling dumating si Gavin na naghahanap ng gulo, at wala ring balita mula sa Southern Heaven Gate at Joel. Mukhang may magandang epekto ang tugon ni Terence. Kaagad pagkatapos, ang Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion, si Yunfeng, ay muling tinipon ang lahat ng mga bagong dating ng tatlong malalaking pavilion. Bagamat natapos na ang pagtatasa ng bagong dating, hindi ibig sabihin na ganap ng libre ang mga bagong dating. Noon, bago niya ipahayag ang pagsisimula ng bagong pagsusulit, personal na sinabi ni Yunfeng sa lahat ng mga bagong dating na bibigyan niya ng pagkakataon ang misteryosong pavilion at ang mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion na hamanin ang isang tao mula sa ibang pavilion. Hamon sa Cross Pavilion. Mula sa oras na ang mga bagong dating ay sumali sa malugod na bagong pavilion, napakaraming bagay ang nangyari. Napakaraming pagsubok at pagsubok ang dumaan. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Bago ito, ang tatlong malalaking pavilion ay palaging nagsasagawa ng kanilang sariling mga pagsubok. Bigla na lang, halatang mas tensyonado at pag-alit ang kapaligiran sa pagitan ng mga bagong dating ng tatlong pavilion. Isinantabi ang nangyari sa loob, masasabing kompetisyon ito sa pagitan ng tatlong pavilion. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay isang tunggalian ng uri. Sa pinakakaunti, sa sandaling ito, ang mga bagong dating na naruroon ay may medyo kolektibong kamalayan. Ang ugat ng Cross Pavilion Challenge na ito ay ang magpakita ng pagiging patas. Bagamat alam ng lahat na ang batas ng gubat ay ang hindi nagbabagong katotohanan sa mundo ng paglilinang, bilang mga nakatataas sa tatlong malalaking pavilion, ang ganitong uri ng mababaw na pagkilos ay kailangan pa rin. Hindi man niya maisara ang lahat, sapat na iyon para hindi makapagsalita ang karamihan. Sa sandaling ito, ang kapaligiran ay walang uliran. Marami sa mga bagong disipulo ng Mahiwagang Pavilion at ng Green Cloud Pavilion ay naglalaway sa ibabaw ng kuweba ng immortal na tuktok ng bundok ng mga bagong disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Nais nilang palitan ito kahit sa kanilang mga panaginip. Ngayon na ang pagkakataong ito ay tunay na inilagay sa kanilang harapan, lahat sila ay nag-alinlangan na sumulong. Bilang natural na disadvantageous na grupo ng tatlong malalaking pavilion, gusto ng bawat isa sa kanila ang tinatawag na fairness. Gayunpaman, nang mabigyan sila ng pagkakataong makipaglaban sa iba, wala silang kumpiyansa na gawin iyon. Isinasantabi si Terence at ang ilang iba pang kakaibang mga baguhan, ang lakas ng lahat ng mga baguhan na naruroon ay malinaw na malayo sa iba pang dalawang pavilion, lalo na ang mga baguhan ng Green Cloud Pavilion. Kahit na ang mga taong tulad ni Terence at Bella ay kasama, mayroon lamang 6 na Foundation Stage Disciples sa pavilion, at ang iba ay Sky Class Full Masters. Mayroong 10 mga disipulo sa unang bahagi ng Foundation Stage sa pavilion. Sa nakalipas na ilang buwan, sa wakas ay nagsimulang magpakita ng pagiging kapaki-pakinabang ang tumataas na Sky Pavilion ng mga bagong disipulo. Kahit na hindi nila makuha ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon sa panahon ng paglilitis ng mga bagong disipulo, makukuha pa rin nila ito sa iba't ibang pribadong channel. Sa kanilang talento at foundation, pati na rin sa mga elixir na mayroon sila, natural na hindi mababa ang kanilang success rate sa pagpasok sa foundation building realm. Ang katotohanan na mayroong 10 na unang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon sa 15 bagong disipulo ng tumataas na Sky Pavilion ay patunay nito. Tungkol naman sa mga bagong disipulo ng malalim na sekretong pavilion, bagamat ang mga matandang ito ay talagang maituturing na makapangyarihan sa panahon nila bilang mga bagong disipulo, hindi lang lakas ang maaaring makalusot sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang panggamot, malinaw na hindi sila maikukumpara sa ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga magsasaka ng tumataas na Sky Pavilion. Bilang resulta, 6 na tao lamang ang matagumpay na nakarating sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, nakapareho ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Sa kabuuan, ang lakas ng mga bagong disipulo ng tatlong pavilion ay hindi gaanong naiiba sa mga nakaraang taon, hindi binabanggit ang mga bagong freak tulad ni Terence. Ang tumataas na Sky Pavilion ang pinakamalakas, na sinundan ng misteryosong pavilion, at ang Green Cloud Pavilion pa rin ang pinakamahina.
Isa sa mga dahilan nito ay ang hindi patas na pamamahagi ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging isang foregone conclusion. Ang mga baguhan sa Green Cloud Pavilion ay maaari lamang magreklamo ng ilang mga salita sa karamihan, at ito ay walang silbi. 3,949. Ngayong inilagay na sa kanilang harapan ang tinatawag na patas na Cross Pavilion Challenge Opportunity, mas lalo silang tumahimik at hindi makapagsalita. Kinuha ng Pavilion Master na si Yunfeng ang mga ekspresyon ng mga bagong dating at minisyon sa loob. Hindi ba kayo grupo ng mga baguhan na humihiling ng patas? Ngayong may magandang pagkakataon dito, gustong makita ng Pavilion Master na ito kung paano mo haharapin ang pangarap na ito ng pagiging patas. Sa harap ng gayong pagkakaiba sa lakas, ang mga orihinal na mayayabang na baguhan sa malalim na sekretong Pavilion at Green Cloud Pavilion ay natahimik saglit. Bagamat malakas ang mga bagong miyembro ng Pavilion, hindi ibig sabihin na nasa unang bahagi na sila ng foundation stage. Hindi bababa sa 5 sa 15 sa kanila ay Sky Class Full Masters, kaya hindi sila ganoon kalakas. Gayunpaman, ang problema ay kung kakaunti lamang ang mga tao na lalapit upang hamanin sila, kahit na magtagumpay sila, madali nilang maiisip kung ano ang mangyayari sa kanila kapag narating nila ang teritoryo ng tumataas na Sky Pavilion. Hindi lamang sila magiging target ng pambabatikos ng publiko, ngunit maaari pa silang ma-blacklist ng maraming mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Mula noon, sila ay magiging target sa bawat aspeto na nagpapahirap sa kanila na umasenso. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong bagong dating. Sa huli, ang kaisipan ng mga magsasaka ay hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Kapag hindi sapat ang kanilang lakas, magkakaroon sila ng mentalidad na sumunod sa karamihan. Kung ang lahat ay nagbigay ng hamon sa sumisikat na Sky Pavilion, marahil marami sa kanila ang sabik na subukan ito. Gayunpaman, ngayon na ang lahat ay puno ng pangamba, ang eksena ay hindi maiiwasang bumagsak sa isang awkward na katahimikan. Sa mata ng mga bagong alagad ng mahiwagang pavilion, bagamat maganda ang tinitirhan ng kuweba sa tuktok ng tumataas na Sky Pavilion, hindi rin naman masama ang kanilang kasalukuyang tirahan sa kuweba. Ang maliit na pagkakaiba lamang na ito ay hindi sapat para sa kanila na kumuha ng panganib. Para naman sa mga baguhan ng Green Cloud Pavilion, inggit talaga sila sa kuweba sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nasa malaking bilog lamang ng uring langit. Kakaharapin man nila ang pinakamahinang baguhan sa tumataas na Sky Pavilion, baka wala silang tsansa na manalo. Kung talagang tumalon sila para hamanin siya, biro lang. What's wrong? Hindi ba't ito ang hiling ninyong lahat? Bakit wala kayong sinasabi ngayon? Sinadya ni Yunfeng na sumulyap sa mga bagong disciples ng Green Cloud Pavilion at nandidiri na sinabing nakataas ang kilay. Ang mga baguhan ay walang imek at walang malay na lumiit ang kanilang mga leeg. Sa oras na ito, hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Cross Pavilion Challenge. This is because you strongly requested it. Itong Pavilion Master ay sadyang nag-apply sa mga nakatataas, pero sa huli, hindi ka man lang naglakas loob na umutot. Paano ka magiging isang mahusay na tao sa hinaharap kung ikaw ay napakahiyain at irresponsible? Habang nag-lecture si Yunfeng sa mga bagong dating, sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Hernan. Tandang-tanda pa niya na ang lalaking ito ang pinakamaingay. Sa ilalim ng tingin ni Yunfeng, biglang nawala ng gana si Hernan. Siya ay may mainit na ugali sa simula, kaya paano niya matitiis ang pang-aasar ng isang mapagkunwari tulad ni Yunfeng. Higit pa rito, sa kanyang kasalukuyang lakas, maliban na lang kung makakalaban niya ang isang tulad ni Tony o Bella, na nasa rurok ng maagang yugto ng foundation building realm, dapat siyang manalo laban sa sinuman sa mga eksperto mula sa tumataas na Sky Pavilion. At least, dapat kaya niyang lumaban. Gayunpaman, inutusan siya ni Terence at Randolph na huwag hamanin siya ng padalos-dalos. Parehong tumakbo sina Hernan at Randolph ay hindi ang uri ng mga taong mahilig pumili sa mahihina.
Gayunpaman, kung hamanin nila ang parehong antas ng mga nagtatanghal ng pagtatatag ng foundation sa maagang yugto mula sa tumataas na Sky Pavilion, mahirap sabihin kung gaano kalaki ang pagkakataong manalo sila. Ang panganib ay hindi maliit. At dahil sa pag-iral ni Terence, masisiguro niyang magkakaroon ng sapat na elixir ang dalawa. Sa paghahambing, ang kanilang pangangailangan para sa kuweba ay hindi masyadong mataas. Hindi ito katumbas ng panganib para lamang sa kuweba. Si Hernan ay may maalab na personalidad, ngunit palagi siyang nakikinig kay Terence. Dahil si Terence ay nagsalita, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang simbuyo ng damdamin at ipikit ang kanyang mga mata, hindi pinapansin ang pangungutya sa mga salita ni Yunfeng. Si Hernan ay walang pakialam kay Yunfeng, at si Randolph ay hindi rin pinansin. Para sa iba pang makapangyarihang eksperto ng Green Cloud Pavilion, si Tony ay nasa estado pa rin ng malubhang pinsala, si Bella ay pinalayas mula sa tumataas na Sky Pavilion, kaya hindi siya pumunta sa kanila at gumawa ng katangahan. Sinisikap ni Chengmin na maging mahinahon, kaya hindi siya nagpakita ng anumang intensyon na hamanin sila. Wala pa rin bang gustong humamon sa akin? Marami na akong narinig na pinag-uusapan kung gaano kagaling at kalaban ng langit ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, pero ngayon parang biro lang ang lahat ng iyon. Ito ba ang tinatawag mong makapangyarihan? Nagpatuloy si Yunfeng sa pag-udyok sa kanya. Hindi lamang siya naging hindi makatwiran, ngunit ito rin ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya upang pagsamahin ang kanyang prestihiyo. Nais niyang bigyan ng leksyon ang mga mangmang na bagong dating na ito para mas mapangasiwaan nila sila sa hinaharap. Gayunpaman, nakalimutan niya na hindi lahat ng mga baguhan ay masusupol ng kanyang kapangyarihan, hindi bababa sa Terence. Ang hindi pagpayag na hamanin siya ni Hernan at Randolph ay hindi nangangahulugan na hindi ito magagawa ni Terence sa kanyang sarili. Huwag kalimutan na sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang ganap na sugpuin ang sinumang mga baguhan. Walang panganib sa lahat. Pavilion Master Hu, parang hindi mo pa inaanunsyo ang specific rules. Paano ka namin hamanin? Hindi ba masyadong maaga para sabihin na pagong ka? Mahinahong sabi ni Terence. Namula ang mukha ni Yunfeng, at agad niyang napagtanto na siya ay medyo nagmamadali. Tinuwid niya ang leeg at sinabing, "Nubi ka lang. Wala kang anumang pangunawa. Kailangan mo ba akong magsabi ng higit pa tungkol dito? Ang mga patakaran ay pareho sa nakaayos na labanan. Ang pagkakaiba lang ay maaari mong hamanin ang isang tao mula sa ibang pavilion." Ngumiti si Terence nang walang pag-aalinlangan at tumayo. "Sige, mangguna ako at hamanin ang tumataas na baguhan ng Sky Pavilion, si Harry." Nagdulot ng malaking kaguluhan ang mga salita habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Harry. Sa pagtingin sa lahat ng mga bagong alagad ng tatlong pavilion, mayroong dalawang tao na pinakatanyag. Ang isa ay ang freak na si Terence ng Green Cloud Pavilion, at ang isa ay si Harry ng tumataas na Sky Pavilion, na suportado ni Young Master Shu at ng Pavilion Master na si Yunfeng. Ang pangunahing punto ay ang dalawang taong ito ay parehong mula sa secular na mundo, at sinasabing may matinding puot sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, dahil sila ay kabilang sa Green Cloud Pavilion at sa tumataas na Sky Pavilion, sila ay karaniwang mga hari na hindi nakikita ang mga hari sa mga mata ng publiko, at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon para sa kanila na makilala ang isa't isa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Lahat ng naruroon ay may balak na panoorin ang palabas. Inaasahan ni Harry na tatawagan siya ni Terence sa harap ng lahat. Sa kanilang kasaysayan, tiyak na gagawa si Terence sa kanya kapag dumating na ang pagkakataon. Kaya naman, pinaghahandaan na ito ni Harry mula pa noong una, ngunit hindi pa ganap na handa ang kanyang trump card. Lumingon ang mga mata ni Harry at nakahanap siya ng dahilan, "Tatanggapin ko ang hamon na ito, ngunit bago ako umakyat sa entablado, kailangan kong pansamantalang ipagkatiwala ang ilang trabaho sa iba, kaya kailangan ko ng oras." 3,950. Ito ay ang parehong palusot muli. Ito ay halos pareho noong nakipagdeal siya kay Yude sa Rookie Challenge. Matagal na mula nang gumamit siya ng parehong taktika, hindi siya katulad ni Terence, kung tutuusin.
Ang lalaki ay isang refiner, at kahit na mayroon siyang suporta ni Linden at nagawang makapasok sa foundation stage sa tulong ng mga elixir, ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay mahina pa rin. Wala siyang anumang makapangyarihang kakayahan, at wala siyang pagkakataong manalo laban sa isang taong kapareho ng antas. Buti na lang, natuto siya ng Pilfire Bomb. Ang kabagsikan ng hakbang na ito ay walang pag-aalinlangan. Ang kahinaan lamang ay nangangailangan ito ng mahabang panahon upang maghanda. Kung hindi siya gagamit ng anumang paraan para maantala, hindi magiging tanga ang kanyang kalaban para bigyan siya ng pagkakataong ito sa pagpasok niya sa ring. Ang isa pa ay ang Pilfire Bomb ay maaaring immune sa ilang elemental na sining, ngunit si Harry ay hindi tanga alam niya kung paano pumili kung kanino ito gagamitin. Kailangan mo ng oras. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Sa lahat ng sama ng loob niya kay Harry, syempre, nakikita niya ang maliliit na pakulo ni Harry. Gayunpaman, hindi niya binalak na ilantad siya sa harap ng lahat. He said nonchalantly, "Bahala ka. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang bagong deacon. Dapat kang magkaroon ng ilang mga espesyal na pribilehiyo." Isang pangungusap at lahat ng mga baguhan ay tumingin kay Harry ng may paninibugho at puot. Hindi tulad ni Terence, kahit na naiinggit ang ibang tao sa limelight ni Terence, igagalang pa rin nila ang lakas ni Terence ng pribado. Gayunpaman, iba si Harry. Maliban sa pag-aalaga ni Linden at ng master na si Yunfeng, walang makakita ng anumang palatandaan ng lakas mula sa taong ito. Ilang beses na siyang lumaban, at palagi niyang pinapatay ang kanyang mga kalaban sa isang galaw, ngunit ang pakiramdam na ibinigay niya sa mga tao ay hindi iyon ng isang tunay na master, siya ay mas katulad ng isang palihim na kontrabida na umangat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-ibig. Normal lang sa mga tao na mababa ang tingin sa mga katulad niya. Kahit na si Terence ay hindi isang sikat na lalaki, mas maganda kung matapakan niya si Harry sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang pakialam si Harry sa mga hindi magiliw na tingin mula sa karamihan. Sa halip, ngumisi siya. Ang Terence na ito ay tulala at mayabang pa rin gaya ng dati. Gagamit ako ng Pilfire Bomb para ipadala ka sa langit mamaya. Kailangan kong pahalagahan ng wasto kung anong uri ng mga mukha mayroon ng mga taong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang handa na ang lahat, umakyat si Harry sa entablado na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Isinabit niya ang kanyang daliri kay Terence mula sa malayo. "Halika, sa wakas ay maaayos na natin ang mga bagay-bagay sa pagitan natin. Pero ilabas muna natin ang mga pangit na salita. Bagamat matandang magkakilala na tayo, hindi magagarantiya ng deacon na ito na mahabagin ako. Baka mapatay pa kita mamaya. Hehe. Ang hirap talagang intindihin. Saan napunta ang isang tulad mo, na marunong lang sumamantala sa mga pagkakataon, nakakuha ng ganoong tiwala at lakas ng loob? Are you trying to stall for time with just a small trick?" Nakangiting sabi ni Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Si Harry ay hindi kailanman naging isang malakas na kalaban sa kanyang mga mata. Sa karamihan, ka-level niya si Tony. Kahit na mas marami siyang utak kaysa kay Tony, ang lakas pa rin ang kanyang kahinaan. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang anumang diskarte ay isang biro, hindi pa banggitin na ang maliliit na pakulo ni Harry ay hindi itinuturing na isang diskarte. Sa karamihan, ang mga ito ay maliliit na trick lamang. Petty tricks. Ito lang ang pagkakataon na maipakita mo ang matalas mong dila. Kung hindi ka mamamatay sa kapayapaan mamaya, huwag mo akong sisihin. Malamig na tawa ni Harry. Kung tungkol sa lakas, alam niyang hindi siya ang kalaban ni Terence. Ngunit ngayong handa na ang mga Pilfire Bomb, paano kung malakas si Terence? Kapag ang isang Pilfire Bomb ay itinapon sa kanyang mukha, kahit na ang pinakamakapangyarihang eksperto ay sasabog sa pira-piraso. ****. Noong nakaraang pagkakataon, si Yuda ay baldado sa lugar, at siya ay lumpo pa rin pagkatapos ng ilang buwan. Si Terence, ang makasarili na idiot na ito, ay susunod na sa kanyang mga yapak sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila ay nakatayo na silang dalawa sa isang dulo ng ring.
Ang karamihan sa ibaba ng ring ay walang kamalay-malay na nagpipigil ng hininga, ang kanilang mga mata ay nakadilat sa pag-asam sa pambihirang labanan na ito. Si Terence ang pinakamalakas na baguhan sa pavilion, at alam ng lahat iyon ng walang pag-aalinlangan. Para naman kay Harry, at least in terms of fame and popularity, siya rin ang #1 newbie sa sumisikat na Sky Pavilion. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay makikita bilang ang peak battle ng mga baguhan sa pavilion, at pinanood ito ng lahat. Sa utos ni Yunfeng, opisyal na nagsimula ang rookie battle. Gayunpaman, sa mga mata ni Harry, kasi simula pa lang ng labanan, ngunit tapos na ito. Inaasahan niyang mamamatay si Terence sa sandaling ihagis niya ang peel bomb sa mukha ni Terence, at sa paghusga sa kumpiyansa na hitsura ni Terence, malamang na hindi pa napagtatanto ng tulala ang panganib. Hindi talaga akalain ni Harry na ang lahat ng sama ng loob niya kay Terence sa karaniwang mundo ay haantong sa ganito pagkatapos makarating sa Sky Class Island. Pinatay niya si Terence sa harap ng lahat. Ito ay isang magandang eksena na lumitaw lamang sa kanyang mga panaginip. Pumunta ka sa impyerno. Mabangis na umungal si Harry. Ang peel firebomb sa kanyang kamay na matagal nang nag-iipon ng kapangyarihan ay lumipad patungo sa mukha ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Sabay sabog ng buong lakas sa katawan at buong lakas na umatras. Hindi lang malakas ang peel firebomb, isa rin itong bulag na bagay. Kung hindi siya mag-iingat, baka mapatay pa niya ang sarili niya. Masama kung nangyari iyon, kaya mas mabuting lumayo siya hanggat maaari. Gayunpaman, nang malapit nang umalis ang peel firebomb sa kanyang kamay, si Terence, na nasa 100 talampakan pa ang layo, ay biglang gumalaw. Bago pa makapag-react si Harry, nasa harapan na niya si Terence. Ang bilis mo talagang mabagal. Malamig na ngumiti si Terence habang hinawakan ang kaliwang kamay ni Harry. Mukhang may nakatago sa kamay na ito. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sa isang iglap na puno ng goosebumps ang katawan ni Harry. Hindi lang siya nagulat sa nakakatakot na bilis ni Terence, ngunit higit sa lahat, hawak niya ang peel firebomb sa kaliwang kamay niya. Kung ang bagay na ito ay hawak sa kanyang mga kamay ng napakatagal, kahit siya mismo ay hindi ito makokontrol. Kung hindi sinasadyang sumabog ito sa kanyang mga kamay, kung gayon siya ay nasa malaking problema. Hoy! Hey! Gusto mo bang mamatay? Bitawan mo ako, bastard ka! Nagpapanik si Harry, ang kanyang trump card ay biglang naging mainit na patatas, isang nakamamatay na alindog. Gayunpaman, hindi natarante si Terence, at patuloy na hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Nagtaas siya ng kilay, oh. Is this your own scheme to stall for time and secretly come up with this method? Bakit, parang hindi mo makontrol? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.